Hi everyone, I want to share this glam look makeup to you. Let's go! First thing is we need to do the base. Ang base natin is serum stick. This is optional if wala naman kayong serum stick okay lang naman. So ako kasi mas bet ko kapag may serum stick kasi dumidikit talaga yung makeup niyo. Yan, lagay nyo lang kasi i-blend nyo using your fingers just like that. Serum stick is a moisturizer and instantly blurs away fine lines. So, magandang blending siya bago kayo maglagay ng next step natin. Next is primer. Ang primer naman guys, sobrang ganda nito mag-blend ng makeup. Ang primer is para ma-close yung mga pores niya. It will help your makeup apply smoothly and stay pleasant, give your complexion an even looking skin tone. Siya yung magbe-blend ng mga makeup natin. So, you can use either if you have cream primer or serum primer. Ako kasi serum kasi mas bet ko talaga lahat. Basta serum yan, love na love ko yan. So, apply nyo lang yan na ganyan, then let it dry for a while. And then, concealer naman. Pwede din kayong gumamit ng corrector, no? So, yung concealer, lalagay nyo lang sa mga dark spots ng face nyo. Concealer will gonna help us hide dark circles and age spots or blemishes. Then, i-blend nyo ng ganyan using brush. Then, next is foundation. Foundation is used to create an even or uniform color to the complexion. So, ako, ang ginagamit ko is dark to white complexion ng foundation yan. So, depende yan sa inyo kung ano nababagay sa skin nyo. So, tap nyo lang ng ganyan. Tap. Then, i-blend nyo siya using brush. So, kapag nag-blend kayo, no, wag nyo siyang i-brush ng ganon. Ang gagawin nyo pag-blend is tap mo lang siya. Tap nyo lang ng ganyan. Tingnan nyo yung pag-blend ng foundation natin. So, dapat yung foundation magbabagay sa color ng skin tone nyo. Yan. Tap nyo lang ng ganun. Kasi pag ibabrush siya, ang ganito guys, yung pagtatap ng ganyan is to avoid cakey, yung parang sobrang ang pangit ng pagkalagay ng foundation. So dapat pag nagbe-blend kayo, you should just tap it like that. Huwag nyo kalimutang lagyan din yung leeg nyo kasi ang hirap naman kung mukha lang yung maputi. Pasensya sa voice ko, no? May ubo lang. So yan. Tap nyo lang ng ganun. Ganun na result, diba? Foundation pa lang yan. Then, after is concealer. Dapat yung lighter shades na concealer yung gagamitin natin. Kung saan tayo naglagay kanina. So, yan. Gusto ko yung lagyan ng part na yan para to shape yung face ko. So, lalagyan natin ng lighter part ng concealer sa dark spots at saka yung sa gusto ko maging maliit yung mukha ko. So, yung concealer, guys, parang contour lang din siya, no? Siya yung makakatulong para gusto mo nang shape kung ano yung sculpt na gusto mong gawin sa mukha mo. Then, blend mo siya using the sponge. You can use wet sponge or dry sponge. Ako kasi mas bet ko yung dry. So, depende yun sa inyo kung saan kayo hiyang. I-blend nyo lang siya ng ganyan. Unti-unting blending lang. Huwag nyo i-push ng sobra. Just very light pushing lang. Very light lang na paghawak ng sponge nyo. Para maganda yung effect. So, nakita nyo yung difference, diba? Yung nilagyan natin ng concealer at saka yung sa gitna, walang concealer yan. So, dyan pa lang makikita nyo na yung effect ng paglagay ng makeup natin. Pwede nyo pantayin kung tingin nyo hindi naman pantay ng maayos. Pwede kayong bumalik at pantayin. Then, after that is contour naman tayo. Kung meron kayong contour stick, mas maganda. So, meron lang ako dito is powder na contour. So, contour guys is a technique para
add ng dimension sa face nyo. Kung gusto nyo, like, gusto nyo i-shape yung face nyo, kasi ako, medyo chubby cheeks ako, no? So, gusto ko, maliit siya tingnan. So, lagyan lang natin ng forehead. Gawan din natin to na different tutorial, yung contouring lang. Or pagkukontour, paglagay ng contour. So, cheekbone, dapat mahalaga yan. Kung gusto nyong maliit yung mukha nyo tingnan. So, cheekbone. Lagyan nyo ng contour, ganyan. Very important yung contour, mga lovies, lalo na sa pag-shape ng ilong. Ako, sobrang mahalaga sa akin yung contour. Contour, concealer, sobra important sa akin yan. So, brush nyo lang ng ganyan. Meron tayong different shape ng face kasi, no? Pero gagawa natin to ng different tutorial kasi maganda din yung alam nyo kung paano maglagay ng contour or paano gumamit ng contour. So, yan. It's better if you have contour stick. So, mag-shape tayo ng ilong. Contour lang yan. Lahat yan contour. Kung gusto nyo, may nakikita kayo. Ako kasi hindi ako gifted sa nose. Kaya very important sa akin yung contour. So, yan. Lagyan nyo lang ng ganun. You can use brush din. Pero ako kasi mas hiyang ako. Kamay yung sinishape ko sa ilong. Feeling ko mas kampante ako kapag kamay yung ginamit ko. And then, ibabrush nyo ng ganyan. Tap lang din. Tap lang, lahat ng pagbe-blending natin is tatap lang natin ng konti. Yan. Kung saan natin nilagyan ng contour, tap lang. Tingnan nyo. O, diba? Maliit na yung mukha ko. Laki na difference. The next is luminous powder. Yung luminous powder, guys, it will give you fresh-looking skin with subtle glow. So, ang luminous powder, isa din siya to give our skin na hindi to avoid na magiging cakey yung face natin. So, kung saan nyo nilagyan nyo ng concealer kanina, doon nyo lagyan ng luminous powder. Para ma-emphasize yung skin glow nyo. Maganda yung luminous powder. Kung meron kayong yung parang bake foundation, mas maganda din yun. Ako kasi wala pa akong bake foundation, pero isusunod natin yan. So yan, lagyan nyo lang kung saan yung meron kaninang foundation na nilagyan natin. Then, i-blend nyo lang siya using sponge. Pwede naman kung gaano ka dami yung gusto nyo ilagay, basta maganda siya, mas maganda kapag na-blend nyo ng maayos. Maganda to yung luminous powder. Nag-glow, nagbibigay siya ng glow sa face nyo. Lalo na kapag nailawan. So, blend nyo lang ng ganyan. O, diba? The next naman natin is eyebrow liner. Yung eyebrow liner is used to create an illusion of fuller brows. Like, wala akong masyadong eyebrow. So, importante din sa akin yung eyebrow liner talaga. So, start muna kayo sa baba, gawa kayo ng line. Pero gawan din natin ng sariling tutorial to kasi mahirap din to yung eyebrow liner. Gawa muna kayo ng line sa baba and then sa taas. Tapos, first niyong gawin sa eyebrow is hanapin niyo muna yung angle ng yan. Yan yung angle ng eyebrow natin. So, yan yung uunahin nyo. Gawa kayo ng line sa taas, at saka gawa kayo ng line sa baba, then sa kanyo spread. Spread nyo lang ng ganun. So, depende yun sa kung ano yung shape ng eyebrow nyo, no? Ako kasi, microblading na yan, kaya hindi na masyadong mahirap yung pag-shape ng eyebrow ko. Kasi, kalbo yung eyebrow ko, kaya hirap na hirap ako dyan. So, ngayon, hindi na. Pwede nyo naman siyang pantayin anytime. Kung tingin nyo hindi pantay. Balikan nyo lang. Tapos, pantayin nyo yung paglagay ng eyebrow liner. Ako, meron pa akong ginagamit. Yung gusto ko kasi yung sabog-sabog, yung katulad nung kay Andrea Brillantes. Ayan, gusto kong lagyan yung dito sa gitna. Kasi fade yung nandyan natin. So gusto ko siyang lagyan ng parang hibla ng hair. Yan yung ginagamit ko, lang yan sa Maybelline. Yung tattoo na eyeliner. Yan, pag naglagay ka niyan, parang may mga buhok-buhok na yung dyan na part ng kilay mo. So bet na bet ko yan, kaya meron din akong ganyan. So, nasa sa inyo kung gusto nyong lagyan ng parang strand ng hair yung yung kilay nyo.
Ako gusto kong lagyan ng strand ng hair yung kilay ko dyan para magmukha siyang makapal tingnan. Kasi nga, diba, as I've said, hindi ako gifted sa kilay. So, yan lang. Lagyan nyo yun ng sa unahan na part. Ayan o, para siyang diba, para siyang hair strand. So kapag naglagay kayo niyan, parang may hair strand yung nyo, yung kilay nyo. Tapos tattoo yan. Maglalast yan ng 24 hours. Meron din 16. So depende sa mabibili nyo. Tapos i-brush nyo lang siya to blend. Para hindi kalat-kalat yung kilay nyo tingnan. Iba-brush nyo lang siya. This is to blend sa nilagay nyo na eyebrow liner sa kilay nyo. And then, see, ilang beses natin ginagamit yung concealer. Sobrang importante din yung concealer. We will gonna use this one to shape our kilay. Yan. Si-shape natin siya para ma-emphasize talaga yung shape ng kilay mo. Very important yung concealer, guys, sa pag-shape ng face mo, pag-shape ng kilay mo, pag-shape ng cheekbone mo, very important siya. So, shape mo yung kilay mo sa baba. Diba, naglagay ka ng line kanina. So, lagyan mo ng concealer yun. Then, sa kabila din. And then, after that, i-blend nyo lang siya using brush. So, parang siya na din yung base ng nyo. Siya na din yung base, magiging base ng eyeshadow nyo. So, blend nyo lang, pati na sa baba. So, blend na siya. So, parang magiging base na siya ng eyeshadow nyo bago kayo maglagay ng eyeshadow. Just blend it like that. Brush nyo pababa. Then, palabas. So, diba, meron na kayong base ng eyeshadow from concealer na nilagay nyo sa pag-shape ng eyebrow nyo. And then, ngayon naman is eyeshadow. Eyeshadow is to simply draw attention to your eyes. Kasi nga sabi nila, eye is a window of our soul. So, very important kung paano nyo shape yung mata nyo o ano yung paglagay ng eyeshadow nyo. So, 3 shades yung gagamitin natin. Lighter shades. First is in the middle muna ng talukap natin. And then, pa-outer naman yung paglagay natin. Iba-brush natin siya outer. Then, same with the other side. Circle, then outer. Lighter shade lang yan. Kasi ang gagawin natin, glam look. So, 3 shades yung gagamitin natin sa paglagay ng eyeshadow. Next is darker. Darker naman na color. Mas darker dun sa brown kanina. Cocoa yan cocoa na kulay. Pero paglagay natin ng eyeshadow, guys, kung ano yung nilagay natin sa taas, lalagyan din natin yung eyelid natin to look at smoky eyes para glam talaga yung dating. Yan naman para magiging smoky eyes yung mata natin. Kasi evening na makeup tong ginagawa natin. So don't forget, lagyan yung eyelid natin. Kung ano yung nilagay mo sa mata mo, sa eyeshadow mo sa taas, yun din yung lalagay mo sa eyelid. Sa baba. Eyelid na baba. Then next is yung more darker compared dun kanina. Kung kanina lighter yung ginamit natin, ito naman darker. Cocoa na kulay to. So start ka sa gilid. Outer to inner naman to. Yung kanina, inner to outer. Ngayon naman, outer to inner. Yung paglagay natin. Circle pa rin. Circle motion. Very helpful yung yung brush. Spread nyo lang ng ganyan. Blend nyo ng ganyan. So don't forget, kung ano yung nilagay sa taas, lagyan din natin yung eyelid sa baba. O, diba? Nakita niyo yung difference. Meron na tayong smoky eyes. Importante yung different brush din, mga lovies.
And now, yung last natin sa eyeshadow is yung medyo pink naman or lighter, mas lighter, pero very little amount lang to na ilalagay natin sa taas. So, diba, 3 shades yung gagamitin natin. Start tayo sa taas and then outer to inner lang din to. Ganun lang naman yung paglagay. Inner to outer, outer to inner, then outer to inner pa rin. So, same with the other side. Very little amount lang to nung pink. Kasi ano lang siya, parang magkaroon lang ng blending yung ano natin. Yung eyeshadow na nilagay natin. So, wag niyong kalimutan, light, and then darker, and then very little amount ng lighter. Ibe-blend nyo lang. Makikita nyo naman, malalaman nyo naman yan kung hindi pa nagbe-blend yung ano nyo, yung eyeshadow nyo. 3 shades yung ginamit natin to achieve glam look, smoky eyes. So, I love putting shimmer sa eyeshadow ko. I really love eyeshadow. Kung kilala nyo ko, I really love shimmer na eyeshadow. So, yan. Gamit ko yan kahit saan live or kahit saan gamit ko yung shimmer. Little amount lang ng shimmer. Lalagay nyo sa talukap ng mata nyo to mix with your eyeshadows. And then, blend nyo ng brush. Huwag nyo i-push ng sobra. Very light, very, very light lang yung pagpupush nyo. Ang ganda nito kapag na tamaan ng ilaw. Ayan o. O, diba? Ang ganda ng dating. So, mura lang to. Binili ko to dyan sa Pinas sa Lazada. Sobrang mura lang. Yung mga makeup ko naman, hindi naman ako high maintenance. Very low maintenance lang ako pagdating sa makeup. Ayan o. Lagay nyo the same time kung paano nyo nilagay yung kabila. Then, blend it with brush. Makikita nyo, sobrang ganda niyan kapag natamaan ng ilaw. Yung eyeshadow. I mean, yung shimmer na eyeshadow. Diba? Very important yan. For me, very important. Pero kung wala naman kayo, okay lang. Pero mas maganda kung mayroon kayong shimmer na eyeshadow. Next is eyeliner. Black yung ginagamit natin. This is to mimic a lash. Like, kung gusto nyo makapal tingnan yung lashes nyo. So, you can use eyeliner, black eyeliner. Ito naman, syempre, di ba gusto nating ma-achieve yung, smoky eye. So, yan. Gagamitan natin siya ng black eyeliner sa top na eyelid at saka sa lower na eyelid. O, di ba? Kita nyo. Same with sa kabilang side. Line nyo lang ng konti. Line. Sundan nyo lang yung yung eyelid sa taas. Kasi maganda kapag, kasi gabi yung makeup na, panggabi yung makeup na to, pang evening. So, dapat medyo lagyan natin ng konting weight yung mata natin. Don't forget, do the same thing sa lower eyelid natin. Diba? Ang ganda na ng dating. Then, next naman is yung wing eyeliner naman. Kung wala naman kayong wing eyeliner, okay lang yung mga single na eyeliner lang. Yung wing eyeliner ko is, binili ko lang to sa Lazada. Pero ang gagamitin natin today is yung stamp, yung eyeliner na may stamp na. Liquid wing eyeliner yan. Hindi yan siya yung tipong pencil. Sa Lazada lang yan, mura lang yan. Ayan, meron na siyang stamp, hindi na masyadong mahirap. Mura lang yan, binili ko sa Lazada dyan sa Pinas. So, i-blend nyo lang siya, i-blend nyo lang yung paglagay nyo. Diba stamp yon? So, i-blend nyo lang yung sa gilid, papunta dun sa dulo. Ganyan lang yung pagbe-blend. Sobrang dali lang kapag naka-wing na with stamp na yung magagamit nyo sana.
Kasi ako, I admit, ang hirap kapag hindi stamp yung wing eyeliner na ginagamit ko. Ang hirap mag-balance, kaya gumagamit talaga ako ng with stamp na. Ganon din yung gagawin natin sa kabila. Yung stamp kasi na yan, pair na yan, meron na siyang left, meron din siyang right. So kung mayroon kayong left, hindi na mahirap din sa kabila kasi may stamp na rin siya. Yan, diinan lang natin ng konti. Then, i-blend nyo using yung isang eyeliner natin na hindi stamp. Don't forget guys, ano to ha, liquid wing eyeliner. Yung ginamit natin kanina sa top eyelid at saka lower eyelid is pencil yun, pencil na black. Ito naman liquid. Mga lovies, to prevent it from like moving yung nilagay natin. Hindi mahirap gusto ko, kapag stamp na eyeliner na yung i-brush gamit lang natin siya to make like smoky eyes. Brush lang natin ng konti. And then, ibabalance natin yung yung eyeliner na pencil na ginamit natin kanina para hindi siya anong tawag nito, para hindi siya kumakalat, hindi siya makalat, to avoid na parang messy yung mata nyo. So i-blend natin siya using brush. Tapos yung kanina na nilagay natin na eyebrow pencil na black, i-blend natin siya using brush para hindi kalat-kalat tingnan. Same here. Same din sa lower eyelid. Hindi kalat-kalat tingnan yung smoky eyes natin. Like yung tipong nabasa ka ng ulan. Yung tipong naumagahan yung makeup mo para maganda tingnan. Intact ba? Kumbaga, intact sila sa isang place. Ayan. Ito yung ginagamit ko. Mura lang din to. Saan ko ba ito? Basta mura lang yan. And then, now is important dito. Actually, lahat naman sila importante, no? Mascara. Ang mascara is to use curl to curl our eyelashes para mas mukhang makapal tingnan. Pero kung meron kang fake eyelashes, pwede naman. meron ako magnetic kaso hindi na nadikit, nawala yung glue, hindi ko na makita. Pero meron ng mga bago ngayon guys sa Lazada, Shopee na bibili na magnetic eyelashes na hindi na kailangan ng glue. So, kailangan natin ng mascara. So, kapag meron kayong magnetic na eyelashes or gagawa kayo ng fake eyelashes, maglalagay kayo ng fake eyelashes, kailangan pa rin yan ng mascara. Huwag niyong kalimutan. Kahit fake eyelashes yung gagamitin nyo, gagamit pa rin kayo ng mascara. Don't forget to to curl your eyes using eyelash curler. Ayan na yan. Lagyan nyo rin yun sa baba ng mascara. Diba? Ang ganda na. Di pa tapos yan. Let's try to use my So, meron akong nakuhang false eyelashes. Marami ako niyan, kaso minsan lang tinatamad ako. Ginagamit ko lang talaga pag merong event. Yung ayan na yung merong false eyelashes. Yung sa kabila, wala pa. Tinatamad talaga akong maglagay ng false eyelashes. So, event ko lang talaga siya ginagamit. Pero ang ganda, sobrang nakakaganda. Sa kabila, wala pa, tingnan nyo. Kita nyo yung difference, diba? Ayan o, ang dami ko, diba? Mura lang yan. Nabibili ko lang yan sa tabi-tabi. Tapos, lagyan din natin yun sa kabila. Dikit nyo lang ng ganyan. Pak. Diba, ang lakas na kaganda kapag mayroong false eyelashes. And then, using bronzer or highlighter, lagyan nyo yung parang angle ng mata nyo. Ito naman para kapag nailawan, na-emphasize yung beauty ng eyes nyo. Shimmer or highlighter yan. Or bronzer. Pwede kayong gumamit either of that.
Ayan siya. This is to attract light and enhancing skin tone. Then, yung sa side ng mata, yan. Favorite part ko din yan. Dami kong favorite, diba? Actually, I love doing makeup talaga. Nagtatransform ako. Hindi ko nakikilala yung sarili ko after mag-makeup, guys. Grabe. Sobrang, dati pa talaga mahilig na ako mag-makeup. So, yan. Kasi nga, diba, dapat pinapaganda natin yung eyes natin kasi beauty of our soul daw yun eh. So, ito, optional to. Pwede nyo lagyan yung sa baba. Pwede din naman hindi. Nasa sa inyo. Kung ayaw nyo, pwedeng sa angle lang sa taas at saka yung sa dito lang sa side ng mata natin. Lagay na tayo ako mas bet ko lang lagyan dyan sa baba powder. At saka yung sa gilid. Face powder. Para kapag tinamaan ng ilaw, maganda yung dating. And then, naglagay na ako ng face powder to prevent makeup from smudging or creasing yan. Para hindi magiging parang cakey yung mukha nyo tingnan. And then, blush na tayo ngayon. Blush is built up for more dramatic effect. So, ang ginagamit ko na blush is light lang. Nude na blush lang yung ginagamit ko. Dito tayo na part mag-uumpisa. Then, tatap lang din. Huwag yung i-dot-dot ng sobra. Tap lang yan. Tap more on tapping lang tayo pagdating sa face. Yan. Tap lang. Pataas, pababa. Taas, baba. Ganun lang naman. And then, next is lip liner. So, yung lip liner, depende yun sa shade ng lipstick na gagamitin nyo. Kapag nude, syempre nude din na lip liner, medyo darker. Kapag pink din, nasa sa inyo yun. Pero dapat alam nyo yung tawag nun, yung pagbabagay ng mga colors na ayon sa lips nyo. So ngayon, ang gagamitin natin is nude lipstick. This is to shape your lips, yung lip liner, guys. Ang ganda din yan. Then now is lipstick. I have here 2 lipstick. I have nude darker and then the other one is like lighter. So we were gonna use the lighter one. Oh no, the darker one. Pero ako, mas more on mixing color ng lipstick lang ako. Kaya like, for example, meron akong dark na lipstick. Imimix ko lang yan dark, then papatungan ko ng white, ng light. Ganun lang ako pag nagli-lipstick. Kapag gusto kong ma-achieve yung color na gusto ko. O, diba? Nude yan. Nude na color ng lipstick. Binabagay lang natin sa makeup natin. At syempre, hindi pa natatapos yan. Mas bet ko, glossy na yung lipstick na ginamit ko. Pero mas bet ko pa siya maging glossy. So, gumamit din tayo ng lip gloss na lipstick. Yung lip gloss naman na yan is from Maybelline yan. I think Maybelline. No, Revlon pala yan. Revlon na 16 hours siya hindi natatanggal. Yun yung lip gloss. Mas gusto ko sa makeup yung parang natural na parang ganun yung dating. Natural, elegant, simple but elegant tingnan. Yan yung gusto ko sa makeup. Yan yung gusto nating ma-achieve tonight. Diba? Maganda. Sobrang ganda. Kapag may glossy kasi parang natural. Kapag may lip gloss kasi parang natural lipstick lang. Mas gusto kong lagyan din ng highlighter yung sa part ng ilong ko. Mas bet ko rin ma-emphasize yung nose line. And then, ako mas gusto ko rin maglagay ng shimmer sa part ng nose. Pero yung iba ayaw. Pero ako since nga hindi ako gifted sa nose, diba? So naglalagay tayo ng shimmer or bronzer or highlighter dyan sa nose natin. O, diba? Maganda na siya. Gusto nyong, ayan, naglagay lang ako ng earrings. Tapos, ayan na siya. Final touch na yan. Pero, yung final touch natin is yung setting spray. Mahalaga din yun.
para hindi maging kalat-kalat yung pagmi-makeup natin. Yan yung pinaka-finishing touches natin, yung setting spray, para yung makeup nyo mag-extend ng sobra. Like, kahit abutin kayo ng umaga, yung makeup nyo, ganun pa rin, intact pa rin, guys. Hindi pong natulog kayo, tapos naglagay kayo ng setting spray, naka-makeup kayo. May setting spray. Pagising nyo, nandyan pa rin yung makeup nyo, promise. Very important yan, mga lovies, yung setting spray. Mura lang yan, kaya wag nyong ipagdamot sa sarili nyo yan. Kung gusto nyong itodo nyo na yung ganda nyo, maglagay pa kayo ng contact lens. Ako, nag-contact lens na ako dyan. O, tingnan nyo, diba? Sino ako dyan? Pak! Sobrang ganda, guys. Kaya what are you waiting for? Thank you for watching. Sana may natutunan kayo today. Thank you. Don't forget to subscribe, please.